Okay, meron tayo dito unit na may problema. Naka-off yung indoor pero yung outdoor unit dire-diretso yung andar. So check natin kung anong may problema nito. Malamang sa may relay lang to. Okay, buksan natin. Okay, so buksan natin. I-on natin yung yung switch yung sa power supply niya. Kung makikita ito mga kamaster, itong 1 and 2. Ito yung supply papunta dun sa outdoor unit. Nanggagaling dito sa indoor yung signal kaya nagkakaroon ng 220 itong 1. Yan, nagkakaroon ng signal. Yan. Kasi itong unit na to, non-inverter. So, okay, check natin. Okay, on yung Naka-on yan eh. Naka-on na siya. Naka-on siya? Naka-off yan. Naka-play. Yan, so naka-on na siya. Kung makita nyo naka-on yung indoor, di ba? So, ito, kunan natin ng voltahe to. Yung dalawang linya na to. Yan, makikita kayong 220. Kung makapansin nyo, i-off natin yung indoor, meron pa rin siyang voltaheng pumupunta dun sa outdoor unit. Dapat wala, kasi naka-off yung indoor eh, kung i-off natin. Off kami. Yan, naka-off na siya, di ba? Pero kung makikita nyo, may power supply pa rin pumupunta dun sa taas. Yan. Kaya ang nangyayari nito, di nila mapansin. Nag-yellow tong evaporator, kasi yung outdoor tuloy-tuloy ng andar, di ba? Tapos after nun, pag kumakapal na yung yellow dito, yung blower nito sa ilalim niya, mag-i-stack up na siya. Kasi hindi na siya ikot gawa ng sobrang kapalan ng yellow. Kaya mag-i-error siya ng E3. So akala natin yung E3 is sa fan motor. Kasi yung error, meaning ng error na yun is sa fan motor. Problema. So ang dahilan nun, ito lang. So, ang gagawin natin, check natin yung relay or papalitan natin ng bago. Okay? Okay, so, nabuksan na natin. Tanggalan natin yung cover niya. Pakita ko sa inyo kung saan yung relay na yun. Kasi itong mga unit kasi na to, yung relay yan nakasiparate. Tsaka kapasitor ng fan. Pakita ko sa inyo. Hugutin natin. Ito yung sa loob na yan. Kita nyo to. Hugutin natin. Okay, so ito yung mga master. Yan, ito yung relay. Ang nangyari ito ngayon, ayaw nang bumitaw yung contact sa ilalim. Lagi lang siya nakadikit. Kaya laging may kuryente pupunta dun sa outdoor unit. Yan, ito yung relay na yan. Ito, kapasitor ng indoor motor natin. So, kung wala kayong ganito, pwede nyo tong palitan lang. Pero kami kasi meron kaming buong ganito. So, buo na palitan namin. Yung luma. So ito yung bago mga master, kinabili natin itong bago. Ito yung luma. Ito yung luma. Yan. So meron kasi kaming stock na buo na palit na. Pero okay pa yung itong kapasitor nito. So ang gawin namin, palit na lang buo. Okay? Ito yung bago. So observe natin, paandarin natin maya-maya. Okay, so i-on na natin yung power supply. Check natin to kung may kuryente pa rin siyang pupunta dun sa outdoor unit or wala na. After natin mapalitan ng bagong relay. Sige. Okay. Yan. So may power supply na siya ngayon. Yan. Kung makita yung mga master, wala nang power supply na pupunta dun sa outdoor unit pag naka-off yung indoor unit natin. Okay? So goods na yan. Yun lang ang problema. I-close natin to, tapos paandarin natin. Okay, so naibalik na natin yung cover niya mga master. Naayos na rin natin yung control board niya. Nakabit na natin lahat. So check naman natin kung goods na siya. Sige, on natin. So ngayon kung makita nyo, naka-on na yung indoor unit. Dapat dito, wala pa siyang power supply. Wala siyang supply na pupunta doon sa outdoor unit niya. Yan, kung makita nyo, wala, di ba? Kasi kanina pagka-on ng switch mismo dun sa power supply, meron na agad tong power supply na pupunta dun sa outdoor unit. Kaya nangyari nag-yellow siya yung buong indoor ito. So hintayin natin ng mga 3 minutes. Aandar na ulit yung pag nag-trigger na siya, aandar na yung outdoor unit. Ganito siya dapat. So yun lang ang problema, yung relay na yun. Okay? Okay, so yan, nagbigay na ng signal yung indoor, mapunta rin sa outdoor. So kung makita nyo, may voltahe siya. Yan, 220. So pag i-off natin sa remote, dapat mawala na to. Sige, off mo kayo.
Yan, nawala siya, di ba? So, ibig sabihin mga master goods nito. So, yun lang ang problema, yung relay niya. So, ngayon, kung maka-encounter din kayo mga master kahit ibang brand sa mga non-inverter na unit, naka-off yung indoor, pero dire-diretso andar yung outdoor. So, yun lang tingnan nyo agad yung relay niya. Kaso depende lang kasi sa brand yan, magkaiba kung saan nakalagay yung relay niya. Kasi yung iba nandun mismo sa indoor board. So, ito naman, nakasiparate siya. So, yun lang mga main mo rin. Thank you for watching. Bye-bye.